Day 3 na at kasama ko na naman ang Team Olins. Bawal kasing matagtag si buntis. Dapat bawas sa trabaho. Tsaka, alam kong gustong-gusto akong kasama ni buntis. Ganyan na ganyan siya nung nagbuntis siya kay Tyrone niya. Addict siya sa akin. Rekta agad ako na pagsabihan si Paye. Nalaman ko kasi na nakakatulog siya nang hawak yung phone niya at nakaka-live siya nang hindi sinasadya. Siyempre, may mga kasama siya sa paligid. Hindi lang naman siya mag-isa sa kwarto. Paano kahit sinong kasama niya sa kwarto ay makitaan ng hindi sinasadya? Or siya mismo sa sarili niya. Hindi pwede na dahil sa carelessness niya, merong mapahamak na siya or ibang tao. Ang dali-dali lang naman ilagay ng cellphone sa gilid bago ka matulog. Kumbaga warning na sa kanya to, imbis na si buntis yung ma-stress, pinagsabihan ko na siya. Gusto ko lang sabihin sa'yo kapag pinapagalitan ka na tapos nakikita ko yung sarili ko sa'yo. Kumbaga bumuboses pa ako, may echo pa ako. Wala, labas lang na yan, pasok sa kanan ka, labas sa kaliwa. Ginagano kita kasi nakikita ko yung sarili ko sa'yo. Parang may pakinaka ulit kasi nakikita kita na nababastos mo yung mga natin, mga reyna ng bahay. Kumbaga pag pakiramdam ko na ganun, nakikialam na ako. Ayoko na yung lumala pa yung nila sa'yo. Kasi gusto ko itatama kita bilang kuya mo, bilang papa mo. Tigil-tigilan mo na yung sleep call, ha? Kasi ang pinaka-importante dito, kung yung cellphone mo natutok saan, sa susunod kayo na nakalabas. O kaya, nakanganga ka, nakita lahat ng tartar mo. O kaya nakita lahat ng gilit mo. Kung doon lahat nakatutok, isipin nila hindi yun gilit. Isipin nila ano mo yun. Diba na nagpapakita ka ng something? Paano kapag may lumabas sa CR na hindi nakapanty? Ikaw lang bukod tangi ang gumawa nito. Naiwan mo yung cellphone mong naka-live, naka-ano. Tigil-tigilan niyo yung ganun. Alis mo yung cellphone mo, ilagay mo sa gilid. Hindi na makasigaw sa'yo si Tony, pero sobrang mali nung ginawa mo na yun. Hindi naman po mali ko naman po yun kasi naiwan ko po yung phone ko na nakabukas. Siguro po nagsiscroll po ako nun sa TikTok. Pero mali ko rin po yun naman. Sa kakagabi naman po ginawa ko na rin po yung sinabi ni Ate Mikay na indiwan ko naman na po siya sa gilid ko. Makakatulugan ko po kasi siya. Hindi ko na lang din po ulitin. Teka, sandali, kwento ko lang. Bago kami magpunta sa event, di ba kinausap na nito niyang si Paye sa phone? Huwag mo na ulitin. Yes po, Mami. Pangalawa, kinausap ni Ate Marie. Umiyak ulit. Hindi na po mauulit, Mama Marie. Pangatlo, kinausap ni Papa Odi. Sabi ni Paye, makikinig na daw siya. Pang-apat, kinausap na din ni Vince. Paye, wag mo na kasi ilapit sa'yo yung phone. Ang sagot, opo, Tito Vince. Pang-lima, bago siya matulog, sinabi ko mismo ha, Paye, baka makalimutan mo na naman yung phone mo ha, bitawan mo bago ka matulog. Ang dami ng paalala. Chinek ko si Paye at saka si Mikay sa kwarto. Pagkakita ko, hawak na naman niya yung cellphone niya na nakabukas at natutulog na naman siya, naiwan niya na naman sa kamay niya. Di umakyat na ako at sinabi ko na i-confiscate na yung cellphone. Bago tayo pumunta ng event, kinakusap kita bababa ng hanggang maayos, diba? Ano sabi ko sa'yo, Paye, nauulitin yan, diba? Ano sabi mo sa akin? Hindi mo nauulitin, diba? Ito ka kanino. Tulog ka ulit. Ginawa mo ulit. Ito yung sinasabi ni Odi sa'yo, napasok dito, labas dito. Na sinasayang mo yung pagod namin. Naiintindihan mo? Ibig sabihin na hindi ka nakikinig. Ilang beses nakakapagod magbunga nga Paye. Nakakapagod po. Ano sabi ko sa'yo, Paye, binigyan ka ng magandang cellphone dalawa. Pero ganyan pa rin ang ginagawa mo. Ayan o. Kaya kung ano naman mga pindot mo na naman. Lalo na kasama mo ka sa kwarto, hindi pwede yan. Dahil may kasama kang minor. Sinanay mo sarili mo ganyan. Pati sa airport sila guys ka pinagsabihan. Diba? Hindi na ako pwede mas stress na ganito. Dahil lang sa gusto mo masunod ka. Akin ang dalawang cellphone mo. Ito ang dalawang cellphone mo na binigay ko sa'yo. Gusto ko sana itong ipamigay sa iba kasi mas maraming makakatulong na ibang tao. Pero dahil gusto ko magtanda ka, tandaan mo to. Tandaan mo to. Tandaan mo to. Wala ka ng cellphone. Bumili ka kung gusto mo. Ang ino mo.
Tarantado ka, pinaghirapan ko to. Tapos gagaguhin mo yung buong pamilya. Nakikita mo? Hindi mo na ako mas-stress ulit. Wala ka ng cellphone na gaganyanin. Laptop ka lang. Huwag mong antayin na laptop naman na gaganyanin ko. Sakit, no? Nagulat ako. Hindi ko expected na gagawin ni Tony yun. Ginawa ko rin yung kay Teronia. Diyan siya nagtanda. Ay, sorry. Nakita mo kung paano sirain yung mga bagay-bagay. At hindi ka para bumili ng bago na lang ang telepono. Di ba na magsaya ako ng pera para magtanda ka? Ganyan ang isang bagay pag hindi mo iningatan, talagang masisira. Ngayon, wala ka ng pangganyan. Alam mo ba, kahit ikaw ang bumili niyan, gagawin ko pa rin sa harap mo. Kasi you're putting everyone in danger. Not just yourself pala. May kasama ka minor sa bahay, biglang nalala yung cellphone mo. Biglang ganyan. May AirPods ka sa tenga, ganyan. Kayo mga Gen Z ngayon, hindi kayo malay sa cellphone nyo. Hindi kayo sumunod sa mga may cure sa inyo. At sa